Hi mga mi! Welcome back sa ating page. As you can see mga mi, ito yung Shimmering Splendid na ginawa natin, Charis. Hindi mga mi, ito yung ginawa ko sa reels ko dati na napanood nyo. Yung nilagyan ko lang din ng glitters, yung ginawa nating satin rose. Ito kasi yung gagawin kong single bouquet ko mga mi. Pero mini yung gagawin ko dito mga mi, maliit nga. Bukod sa pagiging mini niya mga mi is gusto ko rin mga mi na kakaiba din yung magagawa nating flower dito. Syempre hindi siya ganun kadetalyado itong tutorial kung to mga mi, pero makakakuha din kayo ng idea. Bali gumamit lang din talaga ako ng glue dyan mga mi, tsaka brush para ikalat nga yung glue. Tapos dinive ko na siya dyan sa glitters. Kung napansin nyo mga mi, wala pa nga yan stick kasi nga stock ko yan. Pero syempre madali na lang din maglagay ng stick mga mi. Nakikita nyo na rin dun sa mga dati kong tutorials. 12 inches nga na bouquet lang yan mga mi. Sobrang liit at cute lang yan. Kaya yung plastic wrapper natin mga mi ay hindi rin naman natin magagastos yung isang wrapper sa isang bouquet. Siguro mga mi, mga 3/4 lang din. Sabi ko nga sa inyo mga mi, depende kasi yun sa gagawin nating bouquet. Hindi natin pwedeng gawin yung mga tutorials dun sa hindi naman akma dun sa gagawin natin, di ba? Nung nagsisimula ako mga mi, marami akong napapanood na tutorials, ginagaya ko nga, pero parang feeling ko mga mi is hindi naman akma dun sa nagagawa ko. Kaya ang maisasuggest ko lang talaga mga mi is kayo talaga yung gagawa ng sarili nyong kumpas sa pagrarap. Makakakuha lang talaga kayo ng idea mga mi sa pagtutupi tsaka dun sa magiging outcome ng itsura ng magiging bouquet natin. Yan kasi mga mi, yung mga maliliit na parts dyan katulad yan, inumpisahan ko is gumamit lang talaga ako ng mga scrap ko, yung mga pinagputulan ko. Sa pagrarap nga kasi ng bouquet mga mi, hindi rin din natin masasabi kung may matitira ba o magiging sakto lang ba yung isang buong wrapper dun sa gagawin natin. Minsan mga mi is sumusobra pa or nagkukulang din yung isang wrapper. Kaya ako mga mi, kahit maliliit na parts is tinatago ko pa rin yung mga pinagputulan. Basta dun sa mga pro mga mi, alam na yan. Pero dun sa mga baguhan mga mi is talagang ito lang yung masasuggest ko sa inyo. Trial and error tayo mga mi sa pagrarap. Hindi rin natin alam kung ano yung kalalabasan ng mga ginagaya natin sa mga tutorials. Pero pasasaan ba mga mi, masasanay din tayo. Iba-iba kasi talaga yung way mga mi, kaya gagawa rin tayo ng sariling atin. Yung saan tayo magiging komportable, kung saan tayo mapapadali. Basta ako mga mi, nung umpisa din, hindi ko rin yan natutunan. Sinunod ko mga mi yung pagkakat ng ibang tutorials, pero ang daming mga nasasayang nga. Pero pasasaan ba mga mi at masasanay din tayo at makakagawa nga rin tayo ng sariling atin. Tulad yan mga mi, sa mini bouquet ko is, sa single bouquet ko pala is, isa lang talagang wrapper yung nagagamit ko. Minsan mga mi is kulang pa. Tapos marirealize ko mga mi na hindi ko talaga nababawi yung puhunan kasi nga napaka-aksaya ko nga sa wrapper. Syempre alam naman natin mga mi na kapag may mga ganitong okasyon mga mi ay medyo binababaan nga natin yung presyo kumpara dun sa paisa-isang order sa atin. Pero syempre mga mi, wag nyo naman babaan ng sobra-sobra, diba? Yung nakaka-apekto na rin sa kalipunan ng mga crafters. Sa akin mga mi, hindi na talaga ako nagbababa ng 50 pesos dyan. Sobrang mura na nga yung 50 pesos mga mi, diba, kung tutuusin. Pero okay lang din kasi maramihan naman yung gagawin natin. Pero sa oras mga mi, talagang kakain din yan ng oras. Syempre naka-timelapse lang yan kaya akala din natin is madali lang din talaga. Tapos syempre mga mi, akala rin ng iba mga mi, basta na-wrap lang is okay na. Hindi nila alam mga mi na inaayos-ayos pa rin talaga natin yung mga yan. Magmula sa sticker na ididikit, sa mga ribbons, at syempre dyan sa bulaklak mga mi, di ba yung may glitters nga yan, isihintayin pa rin nating matuyo. Sana rin mga mi, no, na aware din yung mga buyers natin na hindi lang din tayo basta gumagawa ng ibebenta. Talagang pinaglalaanan lang din natin yan ng efforts natin. Tsaka sa creativity mga mi, hindi rin yan basta-basta, di ba? Kailangan din natin makita kung ano yung kaganda ng mga ibebenta rin natin. Hindi rin tayo basta-basta gumagawa mga mi ng ganun-ganun na lang. Syempre, sa paningin din natin is minimake sure din natin na maganda nga. Nararanasan ko rin yan mga mi minsan sa part ko is balik puhunan nga lang din tayo. Basta okay lang din na nasasatisfy natin yung mga buyers natin. Pero syempre mga mi, depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong maging presyo dyan. Kasi depende rin mga mi dun sa pagbili natin ng mga materials. Tapos iba-iba rin tayo ng lugar. Kaya syempre mga mi, make sure din naman kahit paano is hindi tayo nalulugi. Minsan sa akin mga mi, okay na bumabalik sa akin yung puhunan basta wag ka lang din nalulugi, diba? Kasi syempre iba
iba pa rin mga mi yung nag-e-enjoy ka dyan sa ginagawa mo. Sa mga ginamit ko dyan mga mi is mag-comment lang kayo kung gusto nyo malaman kung saan ko nga binili. Magmula dyan sa handle, sa mga plastic, sa mga wrappers. At ayan nga lang sa bidyong ito mga mi, ayan nga yung natapos ko. Thank you for watching mga mi. God bless. More benta to us.